Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po ay magdidemo ng 3-gang switch at 3-way switch at 5 valve. Ngayon po, sana po tapusin nyo ang demonstration na ito para makuhaan nyo ng kaunting kaalaman, lalong-lalo na doon sa mga beginners, kung paano mag-wiring ng 3-gang switch, 2 pieces, 3-way switch at saka 5 valve. Sana po tapusin nyo ang tutorial na ito para malaman nyo kung paano mag-wiring at tamang wiring connection ng ating ilaw gamit ang 3-gang switch at saka 2 3-way switch at 5 valve. Ngayon po, sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na i-upload. At mag-like, mag-comment. Ngayon po, mag-uumpisa na po tayo. Ito po yung ating diagram. Ito po yung ating diagram. Yung line to, diretso na po yan sa ating mga valve. Ngayon, 5 valve po yung ating gagamitin. Valve 1, valve 2, valve 3, valve 4, valve 5. At 2 3-way switch at 3-gang switch. Ngayon po, yung line 2, diretso na po yan sa ating mga valve. At yung line 1, diretso yan dito sa ating unang 3-way switch dito sa 0. Kasi ang 3-way switch, may number po siyang 0 at saka 1 and 3. Parehas naman doon sa ating pangalawang 3-way switch, may number po siya 0 at saka 1 and 3. Yung line 1, diretso po yan dito sa 0 at nilagyan kong wire papunta doon sa 3-gang switch para magkaroon po siya ng supply. At dito po sa 3-gang switch, magja-jumper po tayo ng 2 jumper para masuplayan yung ating pangalawa at saka pangatlong switch. Ito po yung jumper, yung unang jumper at yung pangalawang jumper. Ito po. At yung return po, diretso na po yan sa ating unang switch dito sa 3-gang switch. Kasi yung valve 1, valve 3, valve 5, control po siya ng 3-gang switch natin. Yung valve 3, control siya ng pangalawa nating 3-gang switch. Yung valve 5, control siya ng pangatlo nating switch dito sa 3-gang switch. Yung valve 2 at saka valve 4, control siya ng 2 nating 3-way switch. Yan po ang ating diagram. Yung traveler naman, yung traveler 1, ito, at yung traveler number 2, yung pangalawang wire, yung unang traveler natin, nakakonect siya sa number 1. Diretso po yan doon sa pangalawang 3-way switch natin sa number 1. At yung pangalawa nating traveler, nakakonect siya sa number 3. Diretso naman doon sa pangalawa nating 3-way switch, nakakonect siya sa ating number 3. Kaya yung return sa valve 2 at saka valve 4 ay control siya ng ating 2 3-way switch. Ito po siya. Papunta po dito, nilagyan ko ng isang wire. Dito sa pangalawang 3-way switch natin, nakalagay sa 0. Yung return ng valve 2 at saka valve 4, pinagsama ko lang po. At nilagyan kong wire para magkaroon po ng supply na return. Yan po ang ating wiring connection ng 3-gang switch at saka 3-way switch at 5 valve. Ito po yung ating diagram. Sana po i-screenshot nyo para mapag-aralan nyo, lalong-lalo na doon sa mga beginners. Yan po ang ating diagram. Ngayon, lalagay ko na po dito muna para hindi po makasagabal siya. Ngayon po, mag-uumpisa na po tayo dito sa ating pag-wiring. Nilagay ko na po yung ating mga bukilya para mapadali lang tayo
At ito na po yung line 2 at saka ito naman yung mga return niya. Line 2 at saka return. Line 2 at saka return. Line 2 at saka return. Parehas naman po dito sa ating panglimang kilya. Ito na po yung ating para sa ating load side. Yung line 1 natin at saka line 2 galing dito papunta dito. Ito na po siya. Ngayon po, ang unahin natin mag wiringan yung line 2. Ngayon po, line 2 muna ang ating unahin. Maglalagay ako ng home run para masuplayan yung ating apat pang receptacle. Ngayon, ito yung supply natin, yung line 2, at ito naman yung galing dito at ating home run. Pagsamahin lang natin itong tatlong ito para magkaroon na po siya ng supply. Line 2 muna ang ating unahin para masundan nyo step by step po. Ito po yung binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito. Ngayon, lagyan natin ang electrical tape. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po yung ating ilalagay na electrical tape. Pero pag sa actual na, dapat makapal po ang inyong ilalagay. Kung ano kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal ang ilalagay nyo na electrical tape. Yan, tapos na tayo sa ating unang bukilya. Dito naman tayo sa ating pangalawang sector. Maglalagay naman ako ng isang wire para doon sa ating tatlo pang receptacle. Ngayon, pagsamahin din natin itong tatlo para magkaroon na po ng supply. Tapos na po tayo sa ating pangalawang receptacle. Dito naman po tayo sa ating tatlong receptacle. Maglalagay mo ng isang wire para pagkaroon po ng supply yung ating dalawa pang bukilya. Kung tatlong ito, tulad ng dati, pag sama-samahin lang natin, para masundan nyo ang ating pagwawiring. At dito naman po tayo sa ating apat na receptacle. At itong tatlo, pagsamahin na natin. Yan po. Tapos na tayo sa ating line 2. Ngayon po, dito naman tayo sa ating mga return. Itong return, yung ating valve 1, ididiretso na po natin dito sa ating three-gang switch. Itong return ng valve 1, ididiretso po natin dito sa ating three-gang switch. Kasi control po siya ng ating unang switch sa three-gang switch. Ito na po. Kasi dito po natin ilalagay yung three-gang switch. Yung three-way switch, dito po natin ilalagay yung dalawang three-way switch. Yung three-gang switch dito po.
Kaya yung valve 1, control po siya ng unang switch sa 3-gang switch. Ito na po yung kanyang return. Ngayon, itong valve 2, control po siya ng ating dalawang 3-way switch. Ngayon po, ididiretso ko na po doon sa ating ito na po yung ating return. Yung valve 4 at saka valve 2, control po siya ng ating 3-way switch. Kaya pagsasamahin po natin itong dalawa, yung valve 2 at saka valve 4, para magkaroon na po siya ng supply. Ngayon, maglalagay ako ng isang wire punta dito sa ating pangalawang 3-way switch. At itong dalawang return, pagsasamahin po natin yung papunta dito sa ating 3-way switch para yan natin ang electrical tape. Yan. Ito na po siya, may return na po. Ito na po. Para dito sa ating 3-way switch. At ito naman pong valve 3, control siya ng diretso na po dito sa ating 3-gang switch. Yan. Yung kanyang return. Ito na po yung kanyang return, yung galing dito sa valve 3 at saka yung galing dito sa valve 1. Susunod natin yung valve 5 na return, ididiretso po natin doon sa ating 3-gang switch. Ito na po yung mga return, yung sa valve 1, valve 3 at saka valve 5. Yung valve 2 at saka valve 4, control siya ng dalawang 3-way switch natin. Ngayon, susunod naman natin yung ating line 1. Ito po yung ating line 1. Maglalagay ako ng isang wire para sa ating unang 3-way switch. Ito po. At maglalagay po ako ng isa pang wire papunta doon sa ating 3-gang switch para magkaroon po siya ng line 1. Itong tatlong ito, pagsama-samahin lang natin para magkaroon po na ang supply. Tulad ng dati, binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito. Tulad ng dati, kung ano kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal yung ilalagay nyo na electrical tape. Ako po ay for demo purposes lang po, manipis lang po yung ating nilalagay para sa ating demo. Yan na po, may line 1 na po yung ating unang 3-way switch. Ngayon po, maglalagay tayo ng ating traveler. Ito po yung ating traveler. Dalawang wire po ito. Lalagay ko na po. Kasi ang 3-way switch may traveler po siya. Didiretso ko na po dito sa ating unang 3-way switch. Yan. At ito naman sa kabila, lalagay ko na po para magkaroon na po siya ng traveler, yung ating pangalawang 3-way switch. Ito na po. Ito na po yung kanyang traveler. Ngayon, lalagay na natin yung unang 3-way switch natin. Yung 3-way switch natin ay number siyang 0, 1, and 3.
Yung line 1 natin, dito natin ilalagay sa 0. Ito po yung line 1 natin, ilalagay ko na po dito sa 0. Yan. At ito po yung ating traveler. Ito po yung number 1. Ilalagay ko na po dito sa ating number 1. Yan. At ito naman po yung number 3. Dito po sa number 3. Yan, talagay na po. I-fix ko lang. Pantay lang. Yan. Yan. Lagyan natin yung takip. Yan, tapos na tayo sa unang 3-way switch natin. Dito naman tayo sa 3-gang switch. Ito po yung 3-gang switch. Ito po yung supply niya, yung line 1. Balatan lang natin. Ang pagbabalat, may gauge naman po siya dito. Ito, yan. Sakto lang po. Yan. Ito po yung ating 3-gang switch. Kailangan natin maglagay ng jumper para ma-supplyan po yung tatlong switch. Ito po, may ginawa na po akong pang-jumper. Ilalagay na po natin dito. Ang pag-jumper dito po sa may off. Puti po yung aking ilalagay para makita kasi maitim itong kulay ng ating switch. Yan po. Ito naman po yung pangalawang pang-jumper. Ilalagay ko na po dito sa para masuplayan yung pangatlong switch natin dito sa 3-gang switch. Ngayon, ito po yung ating supply, yung line 1. Dito po sa may jumper ilalagay. Yan, lagay ko na po. At yung ating bulb 1, ito po yung ating bulb 1. Dito po sa unang switch natin ilalagay. Yan. Ilalagay na po yung bulb 1. At yung ating bulb 3, control po siya sa ating pangalawang switch. Ilalagay ko na po yung ating return ito, mga return. Dito po sa may on. Ang paglagay dito sa may on. Yan. Yung bulb 1, yung return, ito na po yung bulb 3. Ito na po siya. Yung ating bulb 5, ito po yung kanyang return. Lalagay natin dito sa pangatlong switch. Dito sa 3-gang switch. Yan, nakalagay na po. Ngayon, pipix ko lang po. Pantay lang. Sana po na susundan nyo yung aking pag-wiring. Tinatapos-tapos ko lang po para masundan nyo step by step. Yan, ito na po yung ating 3-gang switch. Lalagay na po natin yung takip. Ito naman po yung pangalawa nating 3-way switch. Tulad ng dati, 0 at saka 1 and 3. Kanina, yung nilagay natin dito, yung ating supply, yung line 1. Ang ilalagay naman natin dito sa 0, yung return. Para sa ating bulb 2 at saka bulb 4. Kasi kinukontrol po yung dalawang bulb ng dalawang 3-way switch natin. Ito po yung 0, yung return niya, dito po natin ilalagay sa 0. Yan. At yung number 1 na traveler, dito po natin ilalagay sa number 1. Yan. At yung number 3, dito natin ilalagay sa number 3. Yan. Ilagay na po.
I-pitch na natin. Yan, pantay lang po. Yan. Lagay ko na po yung takip. Yan. Tapos na tayo mag-wiring dito. Ngayon, kailangan natin mag-circuit test kung okay ba yung ating wiring connection. Ngayon, gamit po ako ng digital tester. Set lang sa ohms. Lagyan natin ng ilaw. Yan. Pag nilagay ko dito sa line 1 at saka line 2, pag tumunog po siya, ganito, nagbabaser po siya. Pag tumunog po siya, ibig sabihin may mali sa ating wiring connection. Pag hindi po siya tumunog, ibig sabihin okay po yung ating wiring connection. Ayan po, ilalagay ko na po. Pag tumunog po siya, may mali sa ating wiring connection. Pag hindi po tumunog, okay po yung ating wiring connection. Ilalagay ko na po. Yan. Hindi po tumunog. I-short ko muna. Functional naman. Yan. Hindi po siya tumunog. Ibig sabihin, okay po yung ating wiring connection. Ngayon po, dahil okay naman po yung ating wiring connection, i-terminate ko na po siya dito sa ating breaker. At kailangan nakaupo ito pag nag-terminate po kayo. Kailangan nakaupo yan. Itong ating line 1, lalagay ko na po dito sa ating breaker. Yan, higpitan lang po. Ito naman po yung line 2. Ang ginagamit dito na wire ay number 14 AWG or 2.0 mm squared para sa ating ilaw at para sa 16 ampere na breaker. Standard po yun. Ngayon, ilalagay na po natin yung ating mga valve. Ngayon po, tapos na tayo maglagay ng mga valve. Ngayon, susukatin natin kung mayroon bang pumapasok dito na supply. Isilik lang sa volts at iset sa AC. Yan. Sukatin natin kung mayroon bang pumapasok na supply dito. Nakasit na sa AC at saka silik sa volts. Susukatin ko na po. Yan. 212.9, 213, nag-iba-iba lang sa 213. Yan. Meron na po tayong supply. Ngayon, i-on ko na po para makuha natin ang voltahe dito sa ating load side kung mayroon bang pumapasok dito sa ating load side. Yan. Ngayon, lalagay ko na po dito. Yan. Parehas lang, 213.6.7. Ibig sabihin, mayroon na po tayo supply. Ngayon po, dahil mayroon naman pong supply, susubukan na po natin kung iilaw ba sila lahat. Pag inon ko po itong unang 3-way switch natin, dapat umilaw po itong valve 2 at saka valve 4. Dahil controlled po siya ng dalawa nating 3-way switch. At dito naman po sa 3-gang switch, yung unang switch po, dapat umilaw po ito. Pag inon ko na po itong pangalawang switch, dito sa 3-gang switch, dapat umilaw po itong valve 3. Dito naman po sa pangatlong switch, dapat umilaw itong valve 5. Yan po. Subukan na po natin, dapat umilaw po itong valve 4 pag inom ko po itong unang 3-way switch. Inom ko na po. Yan. Umilaw po yung valve 4 at saka
valve 4 at saka valve 2. I-off, i-on, i-off, i-on. I-off ko po dito sa pangalawang 3-way switch. Yan. I-on, i-off, i-on. I-off ko po dito sa unang 3-way switch. Yan. Okay po siya. Ngayon, pag inon ko po yung unang switch, dapat umilaw po ito. Yan, umilaw po. At itong pangalawa, dapat umilaw itong valve 3. Yan. Umilaw po. At itong pangatlo, dapat umilaw po itong valve 5. Yan. Umilaw po. Yan. Yan. Umilaw po sila lahat. Yup. 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 Ngayon, yung ko dito. At yun ko. Yun. Yun. Sa 3-way switch, i-off ko po. Yun. Ngayon, i-off ko po dito sa ating breaker. Kung mag-uupo siya. Yan, nag-off po. Yun ko po ulit. At i-off ko po dito. I-off, i-off, i-off. Ngayon, yun ko po yung pangalawa nating 3-way switch. Yan. I-off, i-on. I-off ko po dito. Yan. Dito naman po sa ating 3-gun switch. Yan. Yan. At i-off ko po dito sa ating breaker. Yan. Tapos na po tayo. Sana po tinapos nyo ang demonstration na ito. At sana nakuhaan nyo ng kaunting kalaman tungkol kung paano mag wiring connection ng 3-gang switch at dalawang 3-way switch at 5 valve. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana po mag-subscribe kayo sa aking munting channel. Sana naman at mag-like, mag-comment at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na i-upload. Marami na po akong mga in-upload. Panoorin na lang po ninyo. Nandoon na po lahat yung mga aking in-upload. Kaya maraming salamat po. Doon po sa mga nag-subscribe na. Maraming salamat po. Sana po panoorin nyo yung aking mga video. At marami po kayong mapupulot na kalaman tungkol sa basic wiring connection sa ating bahay. Para sa ating ilaw at saka outlet. Maraming salamat po. Sana po pagpalain tayo ng may kapal. Thank you.